Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa yung punto, 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, July 10, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project sinimula na ng DPWH. Dalawa pang gamot sa cancer, VAT-free na. House prosecution may pasabog raw sa susunod na linggo. Depensa, tinulungan pa ang prosekusyon para lumakas ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara ayon sa isang legal expert. Tatlong petisyon laban sa NCAP o No Contact Apprehension Policy sa Metro Manila ibinasura ng Korte Suprema. At 16 anyos na estudyante na hulihan ng baril sa South Cotabato habang papasok ng school. Karahasan, napigilan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Bago ang detalye ng ating mga balita, kuha muna tayo ng update kumpatsero sa bagyong sa Super Typhoon Inday. Bagamat hindi tayo direct hit, meron daw malaking epekto rin sa atin. Hingi tayo ng update mula sa Pag-asa si Veronica Torres. Veronica, magandang morning! Magandang umaga din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw may minomonitor pa nga rin tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may local name na Inday na nasa may typhoon category. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ulitong namataan sa layong 620 km silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 150 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 185 km per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. At dahil nga sa bagyong ito, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Meron din tayong gale warning sa may northern at eastern seaboards ng Luzon. Kaya kung maaari, huwag mo nang pumalaot sa mga lugar na iyan
dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Meron din tayo inaasahan ng mga malalakas na mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yan sa May Batanes, dulot nga ng bagyong Inday. Posible na nga rin lumabas ang bagyong ito ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow morning or afternoon. Maliban nga po dyan sa malalakas na pag-ulan dulot ni Inday, meron pa rin tayong malalakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Habagat. Yes po. Oo. So, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Naku. Occidental Mindoro at Antique. Malakas yun, Veronica. Ano? Opo, malakas po ito sa mga numerous flooding yung posible sa mga urbanized, low-lying at near rivers at likely ang mga pagguho ng lupa sa mga highly susceptible areas. Oo, yung mga rainfall warning na narinig natin dati na red, orange. So ito ganun ba magiging red ba yan yung category niyan, yung lakas na yun na ulan? Actually po, yung weather advisory po, color coded din po yan na Apo. yellow. So etong 100 to 200 ay orange po Orange. ang katumbas niyan at Oo. yung 50 to 100 is yellow. Although meron ding nilalabas yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division na rainfall warning. Yung binanggit ko kanina ay weather advisory. Tapos Opo. yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division ay meron naman silang rainfall warning. So ang ginagamit nila dito radar, mga satellite at tinitingnan nila yung mga posibleng mangyari. So ang titawag kasi natin doon is nowcasting. Oo. So, yan ay habagat na hindi tayo direct hit ng bagyong Inday pero humahatak ng habagat. Pakiulit nga ulit, Veronica, yung inaasahan na makakaranas ng Matitinding ulan ngayon. Oo, Opo, so yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat ay inaasahan nga sa Occidental Mindoro at Antique. And then meron tayong 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan in the next 24 hours sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, pati na rin sa may Lanao del Sur. Lahaba, ano? Daming lugar. Ang lawak. Ang lawak nitong lugar na ito. So, kasama Metro Manila. Kaya pala nagsuspend na ng klase sa maraming lungsod dito sa Metro Manila. Mula from today until tomorrow. Ganun ba yan? Actually po, nakikita natin, yung mga nabanggit ko nung una ay for today and then for tomorrow, meron pa rin po tayong mga malalakas na mga pag-ulan. Good for 3 days kasi ito weather advisory natin. Sa third day, which is Sunday, meron pa rin tayong mga inaasahang malalakas na mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila ay within 24 hours pwede tayong makaranas na ng malalakas na ulan. Tama po kayo dyan. Si Inday ba gano'n nakalakas ngayon, Veronica? Siya ngayon ay nasa typhoon category at ang maximum winds niya, maximum sustained winds, ay umaabot yan sa 155 kilometers per hour. 155. Oo. Tapos yung bugso, 150, tama po, 150 kilometers per hour at bugso 185 kilometers yung per hour. 185 yung bugso, Gustiness ano, niya. yung gustiness. Yes, po. Nako, pero ito ay papunta talaga ng Taiwan, ano? Yung southern Taiwan. Posible nga po kung maglalandfall ito kung hindi sa northernmost part ng Taiwan ay sa silangan. Northernmost part pala ng Taiwan, ano? Oo. Umibabaw, ano? Opo, medyo nasa ibabaw na po siya ngayon. Pero malaki na inihina niya, no, Veronica, mula nung ito'y unang nakilala natin, ano? Tama po kayo, nasa super typhoon category ito nung papalapit sa ating bansa at ngayon nasa typhoon category na lamang. Okay, thank you Veronica. Pero bukod dito kay Inday, may bagyo pa bang umaali-aligid na naman? So ngayon naman po, maliban kay Inday, wala na po tayo ibang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Thank you. Happy weekend, Veronica. Mag-ingat po tayo. Ingat kayo. You're welcome. Happy weekend. Veronica Torres mula sa Pag-asa. ACS Balita.
Samantala, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at bigyan ang mga motorista at commuter ng mas ligtas at mas maginhawang paglalakbay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inatasan siya ng Pangulo na tiyaking matibay ang mga kalsadang itatayo. Mas malapad ang mga bangketa at tanging mga dekalidad na materyales ang gagamitin sa rehabilitation works. Ito yung mga sa EDSA ito Ayan tama, EDSA Rehab Project Phase 2 ang nakalagay. Parang may nilalagay palang screen Parang baka kwan yun. Bago espaltohin. Baka coco screen yun. Coco screen. Para mas kumapit. Hindi yung pag umulan kasamang kasamang natatangay ng tubig yung asfalto. Yan yung ginagawa sa waterproofing kumbachero Oo nga. Yung nilalagyan ng net. Yung net na parang buko-has nga coconut husk. Parang sinulid. Sinulid. Tsaka lalagyan ng asfalto. Parang gano'n. Merong technology na talaga na tumatagal yan Hindi katulad nung madalas nating makita sa kalsada na pagkatapal ngayon, bukas. Mahal lang ito. Kailangan. Kahit na mahal. May pera naman tayo Kano ba yan? Di ba? Sinimulan ang pagkukumpuni sa northbound Ortigas bus lane sa Mandaluyong City nitong July 4. Sinabi ni Secretary Dizon na nais ng Pangulo na unahin ang rehabilitasyon ng EDSA na itinuturing na pangunahing daluyan ng transportasyon sa Metro Manila upang matiyak ang patuloy na daloy ng traffic at mabawasan ang pagkaabala. Ang proyekto ay sumasalamin. Ano daw? Sumasalamin sa pangako ng Marcos administration na maghatid ng matibay at dekalidad na infrastructure na tutugon sa pangangailangan ng publiko. Dalawa pang gamot sa cancer ang nadagdag sa listahan ng Food and Drug Administration na exempted na sa Value Added Tax o VAT. Ang mga ito ay ang Nimotuzumab 50 mg per 10 ml solution para sa IV infusion at Ruxolitinib 5 mg tablet bilang phosphate. Sa ilalim po ng Republic Act 11534, ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act, ang mga gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol, hypertension, kidney diseases, mental illness, at tuberculosis ay dapat na hindi sakop ng VAT. Actually, kung bachero nabanggit dito yung cancer at yung diabetes, totoo, ang laking bagay nung sa kwan lang, sa insulin lang Alam mo bang nung tayo napadpad sa Amerika, naubusan ako ng insulin? Dahil kailangan ko ng insulin. Matagal ka kasi dun Tagal mo dapat maaga ako uwi. Napatagal. Yung baon mo pang 2 linggo lang. Pang June 12 lang. Pang June 12. Tama ka. Bibili sana ako ng insulin. Nagpa-reseta ako ng Kuya Johnny, salamat to kay Doc kay Doc Margalio, iniresetahan tayo. Punta ako sa butika. Alam mo kung bachero, pagka pala magwo-walk-in ka at may dala kang reseta, ang presyo ng gamot sa atin sa Amerika, doon lang sa example ko na insulin. Time is 5. What? Time is 5. Kaya na-appreciate ko yung insulin ko na may nakasulat na gano'n na government regulation. Ito ang ceiling o price cap. Yung insulin dito sa Pilipinas, yung binibili ko 753 lang. Yung 753 na yun, ilang gamit yun? Medyo matagal yun kasi konti-konti lang naman akong gumamit doon sa atin sa Amerika. Sa atin sa Amerika, yung binibili ko halos mga 3-5, gano'n. Ang laki nga pala ng diferensya. Gano'n na itinaas ka agad. Ilang taon lang ako hindi nakauwi. Kaya nga subukan mo. Saka yung mga tinitira mong mga gamot na pang alta presyon. Mahal din, kumbachero. Kaya sabi ko nga, ito na lang, kasi nga hindi ko na maiiwasan hindi gumamit ng insulin. Ito na lang insulin bibiling ko. Yung iba hindi ko na bibili. Hindi mo na binili. Hindi ko na binili. Mabuti na lang yung pinakikituluyan namin, sina Apple, yung kaibigan niya, ay may kasamang matanda. May extra. May edad. Ay meron niya
ka akong gamot na yan. Pareho tayo ng gamot. Buti ko ako may ganito kayo. Binili ko pa sa Pilipinas yan. Sabi ganun. Tinan mo na yan. Ano? Binabaon. Dito pala bumibili. Mura gamot dito sa atin. Di hamak. Thank you. Thank you. Lalo na dyan sa Dito bagong ano na yan. yung batas na to, marami ding natutulunan. VAT free na. Ayan. Ibig sabihin, mas bababa pa ang presyo niyan. Alas 6:17 ang ating oras. Masantos siya kabuasan sa kayo namin. Nagbangon gila. May pasabog daw po ang House Prosecution Panel sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay VP Sara sa susunod na linggo. Ito ay pinihiwatig ni Attorney J. Tolosa Jr., House Prosecution Legal Spokesperson. Ngunit tumanggi muna itong magbigay ng detalye dahil maaaring malabag nila ang sub judice rule. Ayon kay Attorney Tolosa, mayroon silang malakas na ebidensyang ihaharap kaugnay sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Tolosa na dapat hintayin ng publiko ang testimonya ni na NBI Director Melvin Matibag at Regional Director na magpapaliwanag tungkol sa isinagawa nilang investigasyon. Ayon naman kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, nasa unang bahagi pa lamang ang presentation of evidence kaugnay ng Article 4 na may kinalaman sa grave threats. Alas 6:18 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Lalo pang napalakas ng depensa ang kaso ng prosekusyon laban kay VP Sara Duterte dahil ginamit nito ang parehong video na maaari sana nilang kinwestiyon habang isinasagawa ang cross-examination. Ito ang naging pananaw ni dating FEU Law Dean Mel Santamaria sa itinakbo ng 3 araw na impeachment trial ni Duterte. Ayon kay Santamaria, naging mas madiskarte ang prosekusyon sa bahaging ito ng trial. Giniit ni Santamaria na sa halip na sirain ang pagiging tunay o ang integridad ng digital evidence, ginamit pa ito ng depensa bilang bahagi ng kanilang argumento. Dahil dito sinabi ng Law Dean ng FEU o dating Law Dean ng FEU na mahihirapan na ang depensa na questionin ang pagiging authentic ng nasabing video, lalo pa at pinatunayan ng NBI ang integridad nito sa pamamagitan ng digital hash value. Ayun. Ipinaliwanag nito na kung nais questionin ang isang digital evidence, ang tamang hakbang ay hamunin ang integrity, authenticity, at ang tamang paghawak ng mismong digital evidence o digital file. Baka naman kasi hindi talaga intensyon ng defense na labanan yung integrity or authenticity ng material. Dahil ano naman yan di ba yan public na nga yun na i-broadcast via satellite. Live yan Hindi naman yan hindi naman yan recorded lang. Hindi recorded. Iniisip ko sino iba. Hindi ba sa Zoom may recording? Meron nga. Pero ito, habang nag-zoom, naka-live. Nag-zoom sila, tapos i-broadcast ng live. Kaya nga, pagkahaba-haba nung usapan dito, baka nga ang intention dito para humaba. Yun lang. Pero hindi para questionin yung authenticity. Yun. Susunod! Dito mo! Uy, si Zuleka. Kilala niyo si Zuleka? Si Zuleka pala hindi pa na-serve ang subpoena. Nagpunta na ng Senado. Ano? Tingnan mo nga naman yan, Ibig sabihin Ready. Ang tinutukoy po nating Zuleka si attorney. Si attorney Zuleka Lopez. Ayan. Ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Yan! At iba pang mga nagbagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita 621. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko.
Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa makabagong panahon, hindi maikakaila ang halaga ng digitalisasyon. Kasama na rito ang sektor ng agrikultura na pundasyon ng ating ekonomiya. Kaya naman, ang Department of Agriculture inilunsad noong nakaraang taon ang kanilang Centralized Data Command Center at lahat ng attached agencies ng kagawaran ay kailangan magsumite ng mahahalagang datos para mapag-aralan at magamit para sa angkop ng mga polisiya. Paano nakatutulong ang DA Command Center para tugunan ang presyo ng agricultural products at mapanatiling maayos ang kita ng agricultural workers? Alamin yan mula mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Masagana Pinas sa DZRH. Ngayong Sabado, July 11, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is
Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Ay, mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, kumusta kayo dyan? Kumusta dyan sa inyong lugar? Kayo ba'y binubuhusan na ng ulan at hangin? Tandaan po natin yung binanggit po kanina ng ni Veronica ng Pag-asa, malalakas ang pag-ulan. Especially doon binanggit po yung lalawigan ng Mindoro Occidental. Kaya nga eh. Pero yun daw ay dahil sa habagat. Habagat, oo. Napipinpoint pala ng radar yun. Medyo nakaka-amaze na ngayon. Nakakatuwa na ngayon na may ganyan na po tayong mga gamit. May kakayahan na tayo sa ganyan. Sa Lian, saan to, Kuyang Chris Lunod? Sa Lian, Batangas. Batangas yan, lakas ng hangin at pabugso-bugso ang ulan. Ayan. Magbigay ho kayo ng update ng sitwasyon sa inyong lugar. Pwede ho kayong mag-send ng mga messages sa amin dito sa DZRH. Ano itong text line na ba na ginagamit natin? Ito. 0919-282-6485. Yan. Pwede rin po sa YouTube. Sa YouTube. Sa Facebook. Ayan. Pwede ho kayong magbigay ng SITNER, Situational Report. Ayan. Sa inyong lugar. Samantala, sinuspindi na ang klase sa ilang lugar dito sa Metro Manila ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Kabilang sa mga nagkansala na ng pasok ay ang lungsod ng Maynila, Kinder, Senior High, Public and Private. Ang Caloocan ay all levels. Valenzuela, all levels. Las Piñas, all level. Ang Quezon City ay mula sa mga bata lang, elementarya. Ayan. Ang Mandaluyong ay walang in-person classes, preschool to grade 12, public and private. Ibig sabihin, in-person lang wala. So meron kayong online o kung ano man yung iba pang mga pamamaraan na ginagawa. Sa Marikina, all levels, public and private. Ganun din sa San Juan, all levels, public and private. Puntahan nga natin, Kumbachero, ang Central Luzon. Kumusta kaya doon? Malakas na ba ang mga pag-ulan? Kasama ang mga ilang probinsya ng Central Luzon, Kumbachero, sa sinabi ng Pag-asa, nabubuhusan ng malakas na ulan. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Jerry, Tunying, exact location natin, nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City, sa lalawigan ng Cagayan. Sa ngayon, simula pa kahapon, mainit ang panahon, maalinsangan, at nakikita pa rin si Haring Araw. Pero sa sitwasyong ito, nananatiling nakadeploy ang mga tauhan ng PDRMO, gayon din ang mga tauhan ng DPWH sa kanilang mga station. Tinututukan pa rin ng provincial government ng Cagayan ang Northern Municipality. Bagamat kanina nakikipag-ugnayan na tayo sa MDRMO sa bayan ng Santa Ana, kung saan ito yung sinasabi na pwedeng mahagip ng tilamsik ng ulan at hangin dala nito ngang si Bagyong Inday. At although bumaba na ang typhoon signal nito mula sa super typhoon, ngayon ay typhoon na lamang, pero ang gusto ng maraming mga magsasaka dito sa lalawigan ng Cagayan, maramdaman nila ang ulan. Dahil ulan ang gusto nila. Grace, ano? Kasi parang parang yung pinapakita mong video sa amin, parang sarap lang maglakad-lakad eh. Walang ulan. Hanggang ngayon, Grace, walang ulan? Yes, wala talaga. At kanina kausap ko lang din si Mr. Welly Rapsing ng PDRMO. Ay mula sa mga field ng mga tao at ating ang inaalam ang bawat bayan, itong northern municipalities, lalo na mula Santa Ana hanggang sa May Apari, Ballesteros, yan mga lugar na yan. Wala, hindi nila nararamdaman yung mga pagbuhos ng ulan. Wala pa, ano? Kaya pala malungkot yung mga taga Isabela din. Sabi, may liquor ban pa naman daw doon, pero wala namang ulan.
Pagka pala may storm signal dyan, typhoon signal, Bawal uminom. bawal uminom. Bawal. Oo. Ah, Kaya sabi daw ni Governor Rodito Albano, bawal uminom dito. Baka pulutanin nyo lang yung mga president's fish yan. Oo. Yung mga water activities sa mga dalampasigan, bawal. Ay talaga, bawal pag ganyan. Hindi sila makapag-tampisaw sa karagatan dito nga sa mga dalampasigan sa bahagi ng Cagayan. Pero humihingi ng ulan pala ang mga magsasaka, ano? Kaya nga, dancing, anong tawag doon? Yung sayaw para bumuhos ulan. Yan, ang gagawin nila para nga maramdaman at nang matighaw ang Para matighaw ang uhaw. Ang uhaw. Uhaw ng lupa. Uhaw. Tawa ng lupa. Yan ang kailangan talaga. Nakita ko nga dun sa bahagi ng Ballesteros, yung mga tanim nilang mais. Naku, kawawa. Nako. Hindi naman. Saan mo nakita ang bagyong walang ulan? Ano doon? Ano yan? Tigang ba ang tigang ang lupa. ang lupa Kawawa dyan? yung mga mais daw eh. Tigang na tigang ang uhaw na lupa. Yun. Parang pelikula. Parang pelikula na yan. Itinatampok si Grace Ansano. At si Orestes Ojeda. Mother, sino ba yung mga kilala mong bold star dati? Gino Antonio. At George Estregan. Lumayo ka pa naman eh. Akala namin nandito ka lang sa Central Luzon. Nasa Northern Luzon ka Nasa pala. Cagayan eh. Layo. Nandito lang ko sa Northern Luzon simula sa kahapon. At yun nga, mukhang although natutuwa naman yung ibang mga residente dahil nga hindi matindi yung pagtama, di ba, super typhoon, unang sinabi, ulan ang kailangan nila. Pero ready naman yung mga ating mga leader, yung mga LGU, provincial government, si Governor Edgardo Aglipay at si Vice Governor Manny Mambak hapon Umuwi ka na daw sa Baler. Tama na daw yung cover. Umuwi ka na daw sa... At wala naman daw dyan. Layo pa naman ang bunyahin mo. Ang lalaki ng alon doon. Simula po kahapon. Yun naman dinadayo namin doon eh. Yung kaming mga surfer. Yun ang aming pinupuntahan talaga yan sa sa Dipakulaw. Thank you, Ating Grace. Mag-ingat ka sa pagbibiyahe. Ha? Ingat. Salamat. Salamat din, Katuning Jerry. Yan ating live report mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Butihan mo kong Bacherot. Nakikinig pala sa atin ng kagalang-galang at nagbe-birthday pa naman ngayon. Na si Paul Bea. Si Paul? Si Paul. Birthday Happy ngayon ni Paul birthday, Bea. Paul. Happy birthday. Si Tina Nolasco dito sa Maynila. Sinusubaybayan niya ang mga pangyayari. At kung may ulan-ulan na rito. At kung tama lang ba na nagsuspindi na ng klase si Yorme. O sa bagay kanina nung sa gawing QC medyo parang ambon. Parang wala pang senyales. Dito basa na sa Maynila. Basa na sa Maynila. Kasi Parang masaya ka na. Parang masayang-masaya dito eh. Napapaluha sa saya si Yorme eh. Kaya parang bumabaha daw ng luha dahil nagawa na nila ang angioplasty sa ospital ng Maynila libre. Nakakapag-angioplasty na sila libre. Dapat pala si Igan dyan na lang nagpunta. Oo nga eh. Igan. Libre pala dito. Kaya masayang-masaya. Ito daw po yung ang third angioplasty procedure na ginawa sa ospital ng Maynila ng libre. That was successfully performed. Libre. Kahit 5 daw, walang binayaran yung pasyente sa labas o sa pribado. So ano yan? Abuti ng mga 1.5 million to. Pangatlong beses pa lang na ginawa. Pangatlong beses pa lang na ano ba yan? Ano ba mga gumagawa dyan? Mga estudyante? Mga estudyante. Hindi. Ano ba? Ba't ba umuho ko siya? Hindi. Akala ko kasi parang bagong-bago pa lang angioplasty yan. Tagal na ng angioplasty. Oo, matagal na. Pero ito kasi gawa nga nung kumbachero, ito'y para mga libre. makabagong teknolohiya na ang ginagamit nila at libre. Oo. Sa private hospitals daw, gagastos ka ng mga 975,000 to 1.5 million. Pero dito, napakamahal na zero, sabi ni Mayor. Zero.
Really? Really? Courtesy of taxpayers money ng Maynila. Kailangan taga Maynila ka. Taga Maynila. Pero ang sumagot nung angioplasty na yon na ginawa kahapon ay ang mga taxpayers ng Maynila. Ayun. Pera ng Maynila, mga taga Maynila. Galing, yan, galing. Congratulations. So, yan din ba ang mga, bukod sa libre, baka naman dati nang may nagagawang angioplasty dyan? O ito ay first time? Ito, third to, kumbaga. Third time. Third successfully performed angioplasty. Baka yung mga nakaraan hindi successful. Nalilito kasi kami. Gulat na gulat kasi si Kumbachero. Bakit ospital walang angioplasty? Tsaka, yun nga, para tuloy estudyante, mga bagong estudyante, na ngayon successful na! Sa wakas! Kaya tinatanong ko, yan ba dati nang nagagawa dyan o ngayon lang ginawa na libre? Baka dahil sa libre. Baka, Yorme, paliwanag mo sa amin to. CBC. Yung bang mga nauna hindi successful. O kaya naman, successful man. May bayad. May bayad. Pasensya ka na. Kulang lang ho sa impormasyon. Si NBI Director Melvin Chicago Matibag ay nagtutulos na ng serga dyan sa bahay nila sa Binyang. Baka daw malakas ang lumakas ang ulan. Lumakas ang ulan. Sige nga, RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Good morning, Katunying, Jerry. Dito sa Liwasang Bonifacio ay basa ang kalsada pero wala pa namang malalakas na buhos ng ulan. Pero una nating naobserbahan dito yung maagang pag-set up ng LED screen at stage dito sa Liwasan na gagamitin para sa isasagawang interfaith rally against corruption na pangungunahan ng grupong United People Initiative o UPI. Magisimula ang protesta mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ngayong Biyernes, kung saan inaasahang makikisa ang iba't ibang Christian churches at denomination. Inaasahang dadalo rin ang mga grupo ng katutubo, mga civic organization, labor groups, mga kabataan, mga mula sa business group, akademya at mga ordinaryong mamamayan. Una nang sinabi ng UPI na isang mapayapang pagtitipon ang kanilang isasagawang aktibidad kung saan bandang alas 6 ng gabi sama-sama silang pagdarasal para sa pagkakaisa at kolektibong aksyon tungo nila sa isang bansang malaya sa korupsyon. Sa ngayon, maaliwalas at wala pang mga rallies dito sa Liwasan. Pero nga, nakatayo na itong stage at isinasagawa yung mga pinal na preparasyon. Sarado rin ang ilang kalsada sa Kamaynilaan, partikular dito sa kabaan ng Magallanes Drive sa pagitan ng Lumang Post Office at Liwasang Bonifacio. At wala pa tayong nakikitang ibang aktibidad sa paligid ng Liwasan sa ngayon. Pero sa picture mo, Tina, tsaka sa nakita ko kanina, parang ang kalangitan, ang sitwasyon dito sa Maynila, para talagang may paparating na bagyo no? Oo, bahagyang makulimlim at may mga maihinang hangin tayong nararanasan dito at maihinang pag-ambon. Pabugso-bugso lamang pero mukhang mamayang hapon mukhang uulanin itong isasagawang interfaith rally ng grupong UPI. Ako, bantayan natin yan. Tina, yung bang pinag-uusapan namin tungkol sa angioplasty na narinig mo? Baka pwede tanong mo naman kay Yorme kung may matatanong ka. Gulat na gulat kasi si Kumbachero, bakit pangatlong pagkakataon tagal-tagal na ng angioplasty. Oo, na ginawa dyan sa ospital ng Maynila. Ito ba pangatlong pagkakataon na successful? O pangatlong pagkakataon lamang na libre? Na libre. Oo. Paki-check. Linawin natin yan kung ito ba ay pangatlong taong o tatlong beses na successful o ito pa lamang yung successful. Diniin mo pa. Thank you, Tina. Thank you, Tina. Katunying. Ito ang RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon.
amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Yeehaw! Nanay Jenny Rosa. Ay, Nanay Jenny. Nanay Jenny, kumusta na po kayo? Importante. Laging nakatutok si Nanay Jenny. Oo, saka ang importante, napapangiti pa rin namin kayo. Gustong-gusto pa naman daw niya magpa-angioplasty, parang natakot na siya dahil sa kalokohan natin. Hindi, wag ko kayong matatakot magpa-angioplasty. Simple lang ang angioplasty. Kung kailangan talaga. Ako, di ba, naikwento ko yan 10 years ago. Tagal na, 10 years ago. Na pinanood ko pa kung nung habang ginagawa. Tapos nung may mapagkwentuhan ako, gulat na gulat sila. So akala ko noon yung ganong procedure parang pangkaraniwan. Para lang may lagnat na kung ano. Yung pala big deal pala yon. Big deal kasi nung mabuti na lang na ganun lang ang tingin ko dahil hindi ako masyadong kinabahan. Totoo. Kinabahan ako nung tapos na nung makarinig ako ng mga kwento katulad nung ang nanay ko ay na-angioplasty. Kasi ang procedure mag-i-angiogram ka muna. Para malaman kung may bara at ilan ang may bara at nasaan yung bara. Ayan, kung nasaan. Tapos nung in-schedule na yung angioplasty, heart center Heart center sa yan. Heart center 2005. Ako kasi sa Chinese General Hospital. Nung araw si Dr. James Ho. Ayan, si Dr. James Ho. Napakahusay na gumawa kay nanay. Heart surgeon yan. Sa singit idinaan. Sa singit. Noon medyo old school pa yun Old school pa Kaya nung kinukwento mo na dito na lang sa si Kumbachero po parang outpatient lang, parang emergency, dumaan lang kasi umuwi na nung hapot, nagprograma Martes yun na Kumbachero. Tapos pumasok kami ron ng alas 8, pinalabas na ako ng alas 12. Tapos sabi ko, Doc, may trabaho ako mamaya, may program mo ako. Mag-program ka na. Kaya nga, pumasok ka na. Kaya akala ko hindi natuloy Kaya nagkukwento ako ron. Tapos tinanong ko pa bago ako maris. Nga pala, Doc, kaya ko pa kayang magbisikleta? Kasi nagbibisikleta ako lagi. Yung nakikinukwento mo sa akin dun sa Timberland. Kaboji! Yung nagbabike ka dun sa wall ang tawag doon. Wall. Ayop sa yabang. Iniyayabang ko na nga Ang hirap nun. Alam niyo po yung kaya po wall, di ba? Ito po yung patag, ito yung patag. So ito yung wall. Ayan yung wall. Wall. So 90 degrees po yan. Aakyatin mo yan. Aakyatin ngayon 90 degrees. Intindi. Kahit itanong mo kay Kaboji diyan sa Bikers Cafe. Diyan sila ngayon. Ayan. Nakikinig sila ngayon diyan. Ganon talaga 'yon. At hindi lang isa 'yon.
Tatlo yun. Wall 1, 2, 3 yan. So, wall pala yun. Ang sabi sa atin, kailan ka ba nagbabike? Tuesday yun, nung in-angioplasty ako, tuwing weekend, tuwing Sabado. Sa Sabado, mag-bisikleta ka na. Pwede na. Pwede na kagad. Pambira. Bakit tinakot nyo ng katakot-takot na pananakot si Igan? Igan, okay ka na ba? Okay lang? Pagaling ka kaagad, Igan. Tatapos lang din ng isang successful angioplasty. Diyan din sa heart center. Sa heart center. Pero dito pala sa Manila, meron na ganyang programa na libre. Ang mahal niyan. Mahal yan. Medyo mahal. Professional fee pa lang dyan. Kung Bajero, bibilang na ng daan-daan libo. Totoo, naalala ko, 2005 malaki na rin yung yung pinag-katakot-takot na kung saan ako humingi ng guarantee letter nun Talaga. Kung saan ako humingi. Dahil ang heart center ay may mga guarantee letter dyan, yung mga ibang senador, ang ibang kongresista. Ayan. Sa akin naman, si Dr. Timothy D. ang nag-angioplasty sa akin. Mahal bang maningil yung si Dr. Timothy D? Magkano ba? Dahil ikaw naman ay hindi iba. Ganon din matumira si Parang natuto rin sa'yo. Ikaw naman ay hindi iba. Ay ganito na lang. Ganon. Napakahusay yan si Dr. Timothy D. Yung airpot niya ang legend din. Dahil siyang head ng heart section ng Chinese General Hospital. Yan, mag-iingat po tayo. Ang importante po ay alam natin na meron tayong kung meron tayong karamdaman para mareremedyohan po natin. Hindi yung ayoko magpa-check up. Ayoko magpa-check up, natatakot ako. Di baling hindi ko na alam yung sakit ko. Mamatay na kung mamatay. Mariosep yun. Yun ang karaniwang naririnig natin Mas natatakot daw sila. Natatakot sila kaya ayaw nang magpa-check up. Kaya tuloy dun sa puntong maaga pa. Yung early detection ang importante kasi. Lumala hanggang so nung magpa-check up, hindi na kaya. Kaya chillax lang tayo. Chill. Habang sinusubaybayan natin ang lahat ng political noise, pero sinusubaybayan din natin itong bagyong Inday, nahahatak ng habagat at pagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mamaya makikibalita rin tayo dahil sa this coming July 12. Kailan? Engineer Tony Nanggel. This coming July 12. It's a Sunday. Meron pala tayong gugunitain. Ito pala yung panahong nagdesisyon ang United Nation Convention of the Law of the Sea tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ito yung arbitral ruling na nagpatunay at nagkumilala sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ayan. Mamaya po, sandali po lamang, 6 na minuto na lang. Katotoy, ikaw ba yan? 6 na minuto na lang, makalipas po ang bago ang 7 ng gabi. Umaga pala. Paringet, ikaw na muna. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. 1 July 2025 Special
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public service hours. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ay, Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie Aporo, na nandyan ka Nasaan ba ba? sa South Korea ngayon? Nakatutok Uy, daw South sila Korea? kahit na nasa South Korea. Tingnan mo nga. Hinay-hinay sa kimchi, ha? Hinay-hinay sa... Si Ate Claire ng Unilab nakatutok sa atin, happy birthday. At kay Lasco, happy birthday kay Dean Isagani Sabado, ang Dean ng New Era University College of Accountancy. Happy birthday. Ambon lang dito sa amin sa Canlubang, Laguna, sabi ni Ka Jerry Labasan. Ayan, na nagbibigay ng situational report sa inyong mga lugar. Eto, tama-tama, kumausap tayo. Ang makakausap po natin ay dating AFP Chief of Staff. Ayan. Na ngayon ay siya pala ang Presidential Office for Maritime Concerns. Ayan. Tama-tama. Presidential Assistant. Presidential Assistant. Or advisor. Ayan, ang tinutukoy po natin ay si dating AFP Chief, si General Andres Centino. General Centino, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Jerry at Ka Tunying, sir. At sa ating mga pakinig ngayong umaga. Opo. Kumusta po, General? Long time no see, no hear. Opo, mabuti naman at salamat. At ito, after my service sa Armed Forces, ako po ay tuloy-tuloy pa rin na nagsiservisyo bilang Presidential Assistant for Maritime Concerns. This is an office na na-create ng ating Presidente noong 2023. Ang Presidential Office for Maritime Concerns. Kasama na rin yung pagbuo ng National Maritime Council. Hindi yung pala kayo nakapag-bakasyon man lang. Yung iba after retirement, umihirit ng mga ilang buwan o taon na hindi mo na tatanggap ng posisyon. Para makapaglakwa siya, sabi ma-enjoy yung retirement kasama yung pamilya. Buti pinayagan kayo ni Mrs. na tumanggap ng government position. Okay naman po. Supportive naman sila. Tuloy-tuloy tayo nagtatrabaho at magsiservisyo. Apo. Okay. Maritime Presidential Assistant for Maritime Concerns. So talagang nakatuto kayo dito sa West Philippine Sea. At sa West Philippine Sea at sa buong maritime domain natin. Lalo na nung nagkaroon tayo ng Maritime Zones Act na talagang na-identify na natin ang ating kabuuan ng ating maritime domain. Kasama na rin yung exclusive economic zone, not just on the western side, pati na sa east, saka north, saka southern parts ng ating maritime domain. Opo. Nabanggit na po namin kanina na gugunitain yung ika-10 anibersaryo ng naging arbitral ruling ng United Nations. Meron po ba tayong mga activities, Gerald? Opo, itong linggo, July 12, we will be observing yung 10th anniversary ng 2016 South China Sea Arbitral Award na handed out ng Permanent Court of Arbitration ng The Hague. Ito po ay isang victory para sa atin dahil na-affirm ho dito ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone at mga parte ng West Philippine Sea. At ito rin ay isang landmark ruling dahil it invalidated yung excessive 9-dash line claim ng ating kapitbahay, ng China. Dahil ang sabi ng ruling, wala hong
legal basis under UNCLOS ito. Ano pong mga activities ang mangyayari? Meron po bang handaan? Meron ba tayong mga kakatayang mga tuna? Mga shellfish? Opo, under the National Maritime Council, the Presidential Office of Maritime Concerns and in NTF-WPS, marami po tayong mga activities lined up. Actually, nagsimula na ito. Isang buwan na ho ang patuloy yung mga activities natin. Itong Sunday, meron tayong na organized na nationwide simultaneous blowing of ships' horns. Ito yung mga barko natin sabay-sabay na busina 10 times at 10 o'clock in the morning. Para makita yung solidarity natin na we are protecting our maritime rights na ibigay sa atin ng PCA, ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ito po ba yung mga barkong pag-aari lang ng gobyerno o lahat ay inire-require ninyo o ni-encourage ninyo na sumama po dito kahit private? Kasama na po yung mga commercial vessels. Hindi natin direct but we just enjoin them at kasama na natin ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at lahat ng mga government agencies na may mga vessels na nasa mga ports o nasa dagat. And we also ask ang ating marina na maki-coordinate sa mga owners ng mga commercial vessels na kung maaari at makilahok sila sa ating activity na ito. Maganda po yan. Tama kayo. Ito po ay expression ng solidarity ng ating sambayanan dito po sa ruling na ito. Pero aside from that, meron pa ho ba kayong mga effort para po magamit naman natin to, kumbaga ma-optimize natin tong ruling na to. Dinededma lang naman kasi to ng China, di ba? Patuloy ho silang hindi kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Kaya ho, tuloy-tuloy din natin na inaalam kung ano talaga nangyayari at ito ay ating pinapublish at binobroadcast natin kung what is actually happening dahil kadalasan ay nababago ang narrative kung sila ang magsasalita. That's why it's important na sa side natin, tuloy-tuloy natin na nako-cover ang mga pangyayari because it's the only way that the public and even the international community would know what's happening and what China is doing, violating our maritime rights in our exclusive economic zone. As we speak, gaano karami ho ba ang mga vapor ng China, ito man ay Coast Guard o kaya ay mga warships nila na nasa ating pong teritoryo ngayon? I don't have the exact figures, Anthony, pero we have always noted na persistent at marami hong naglalagay na doon sa ating karagatan and they have been maintaining their presence doon kahit na ito ay labag sa 2016 Arbitral Award. Meron ba tayong pwedeng gawin doon? Kaya ba nating itaboy sila? Maski dyan, di inyo yan, amin yan. O it will only result in tensions? Ang ginagawa po natin is patuloy tayo nagpapatrol pero isa ding iniwasan din natin na magkaroon talaga ng escalation ng tensions. Ayan ho ay guidance naman ng ating Pangulo na to make sure that we assert our rights but at the same time ensure na ma-prevent din yung pag-escalate ng tension. Dito po ba sa ruling na to, baka lang meron kaming namimiss ni Kumbachero, meron po bang kahit na isang bansa sa buong mundo na sumang-ayon sa China o kumampi sa China na in so far as ignoring the ruling of the United Nations Court?
Wala tayong, sa pagkakalam namin, wala hong ibang bansa maliban sa China na nag-reject ng ruling na ito. On the contrary, marami hong nagsusuporta at naniniwala on the rule of law at yung bisa ng ruling ng 2016. Marami hong mga bansa na sumusuporta sa atin whenever we invoke the award. At that is shown sa pag nagkakaroon na tayo ng maraming cooperative activities with our partners and allies and like-minded countries like ang neighbors natin sa Japan, Australia, the US, and so many other countries. Sa kabila naman, wala namang ibang bansa maliban sa China nagsasabi na hindi mabisa ang 2016 award. Oo. Pero parang tugtog na to eh. Parang smoke on the water. Mukhang ganun ang tingin ng China diyan sa arbitral ruling na mawawala rin yan. Siguro parang magsasawa rin yan sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa kakalaban sa atin, parang ganun ho nagiging treatment ng China. Sa tingin ho ba natin, gaano ba kahalaga sa kanila yung parte ng teritoryo na yan? Sa pag-aaral po ba ninyo, ganun katindi, ka-importante sa kanila yan? At bakit ganun ka-importante sa kanila? Importante itong lugar natin sa karagatan dahil marami hong potential source of minerals at mga potential energy source. Kaya ho talagang very valuable ang fish and aquatic resources, napakadami at napakahalaga. Kaya ho ito ay isang valuable at importanteng dapat nating maprotektahan. Siguro kung yung nasabi ho ninyo na ituloy-tuloy lang nilang gawin ang mga bagay na ito at mawawala ang visa, that will happen kung tayo ay tumigil din. Kaya dapat tuloy tayong manindigan, tuloy-tuloy tayong ipaglaban natin by magkaisa siguro Secretary, yun ang tingin ko importante, magkaisa tayo, yung lahat ng Pilipino should have one voice, united voice dito, kasi pagka tayo mismo nagbababag dito, tuwan-tuwa siguro yung China no? Talaga. Opo, kaya nga minabuti ho natin na talagang mga activities like itong simultaneous blowing of ship's horns ay ma-enjoy natin ang buong sambayanan. At hindi lang naman ho din sa blowing of ship's horns, pati ho yung mga nasa land, no? Pwede rin. Kung at on Sunday at 10 o'clock, kung nasa mga sasakyan ho kayo, sabay-sabay. Pwede ho pumusina ng 10 times sa 10 times yung mga sasakyan at 10 o'clock in the morning ng Sunday. Opo. At kasama na rin ho natin ang mga simbahan. They will be ringing the church bells at 10 o'clock in the morning also on Sunday. Tama. So, hindi lang pala mga vapor ang bubusina ng 10 times, 10 o'clock on Sunday. Pwede rin ang mga sasakyang panlupa, pwedeng makiisa. At ang sabi niyo, pati ang mga simbahan. Paano yung nakikita ko, Secretary, paano yun? Nakikita ko dyan sa mga tarangkahan ng mga simbahan. No blowing of horns. Siguro naman kung may mga violate tayo, we will just fly and abide. But lalo na ngayon, may bagyo rin. Yung mga barko na nandun sa mga lugar na may danger o may bad weather, pwede na silang unahin yung safety. Yung safety nila. Well, Secretary, salamat po sa oras. At tayo pong lahat magkikisa tayo. Bachero, baka pwede lang sagutin ni Secretary. Meron daw isa na namang may mga Chinese scholars na naman daw na nagsasabi na pati daw yung Batanes pag-aari ng China. Any response? Ito yung mga normal nilang narrative at dapat itong sagutin kasi kung hindi ito natin masagot,
tuloy-tuloy nilang gagawin ito hanggang maging normal. Kaya nga, every time na meron silang mga narrative na alam natin na hindi naman totoo, dapat sagutin natin at tuloy-tuloy nating i-defend at i-correct. Kasi kung hindi natin gagawin ito, magiging normal para sa kanila. Yun ang style nila, nambubuisit. Hanggang sa magsawa ka na kasasagot. Magkasawa ka sa kasasagot. Secretary, Salamat thank you. po. Mabuhay po kayo. Opo, Katunying at Bok Jerry, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Good morning. Good morning po. Presidential Assistant for Maritime Concerns, former AFP Chief General Andres Centeno. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng krudo bumagsak sa kabila ng panibagong pag-atake ng US sa Iran. LPG may taas presyo naman matapos ibalik ang excise tax. Mas mabilis na impeachment trial pinag-aaralan ng Senado. Batanes, inaangkin na rin ng Chinese scholars na bahagi ng China. Pilipinas, pumalag. General Hansel Marantan magre-retiro na ngayong araw, hirit na extension sa serbisyo tinanggihan ng Malacanang. NCAP violations, mari nang i-check sa eGov.ph. Typhoon Inday, bahagyang bumagal at humina. 3 lugar sa Northern Luzon nasa ilalim pa rin ng signal number 2. Ilang lugar sa Metro Manila nagsuspinde ng klase. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita. At ang ating malakas promo dyan sa Barangay Carmona, Makati. Aba! Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity sa aming pagbabalik. 7:14 ang ating oras. This time check is brought to you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Tri-Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay,
Teka, ito muna tayo. Diyan sa Barangay Carmona, Makati, may nanalo na. Tumutok sa DZRH at nanalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Go, go, go! Yes, Katonyeng ka, Jerry, dito nga sa Barangay Carmona, kung dyan sa lugar ni Tina kanina ay nagpakita ang haring araw, dito naman ay nawala ang haring araw at umaambo na ng malakas. Yan, tignan mo naman, nagtatakbuhan yung mga tao rito sa may barangay. Kapag lumakas, hindi na ambon yun. Ulan na yun. Umaambon ng malakas. Kapag ambon, umaambon ng malakas. Ulan na kapag malakas. Ito paulan na. Yan na, yung mga ganyan, yung mga malalaki na patak. Sambang parte ang Carmona, alam namin sa ano yan sa Laguna yan dito na yan sa Cavite yan dating PRC. Kung matatandaan nyo, dito sa may PRC, may dating karirahan, naging ano na ngayon, Circuit Makati na ngayon. Pero itong bahaging ito ng Barangay Carmona, yung dating hilera na mga bahay ng mga hinete ng mga nangangarera. Yung kung tawagin quadra. Quadra. Mga bahay ng mga hinete yan. Pero mukhang hinete rin tong hinete ba yung winner natin? Dati po. Dati kang dating hinete. Anong tinatakbo nyo? Kabayo rin po. Kabayo, sinasabayan nyo o sinasakyan? Sinasakyan po. Ayun, sinasakyan. Kala ko. Sinasakyan. Mahirap yung sabayan yun. Opo. Pangalan nyo? Angelo Yongson po. Angelo. Yan, tignan mo naman. Paano hindi mapapaniwala na hindi nakikinig ng radyo? Tignan mo, dalawa ang radyo. Nakasukbit sa katawan. Ginawang bagyong radyo. Ano pangalan, Angelo? Ano pangalan ng kabayo mo dati? Oman Stroke po, ma'am. Tingnan mo na. Oman Stroke. Black Bill. Black Bill. Dati pa po yun. Nananalo naman. Opo. So, pagka hinahataw mo yung kabayo, anong sinasabi mo? Hiya! Ya! Ya! Sige nga, halimbawa, tigidig. Black. First choice. Atawin mo ko. Ya! Ang hirap magbusong kabayo. Hindi, parang, hindi ba si paring Ray? Hiya! Kaya lang, iba naman yung, hiya. Yan ang signature. Siya, ya! So pagkatapos, dahil nawala na yung karerahan dyan, ano na naging hanap buhay mo, Angelo? Prosecutor na po ng Carmona. Bali utility. Paano? Prosecutor? Ikaw ang prosecutor pala dito. Aba, tinan mo nga naman. Your Honor. Magandang umaga sa iyo, Your Honor. Prosecutor. Maraming salamat. Nagbabantay siya dito na multipurpose hall ng Carmona. Barangay Carmona po, PRC. Dahil sino paborito mo, Kuya Angelo, na announcer tuwing umaga sa DZRH? Anthony Tabera at Jerry Ba. Anthony Tabera at Jerry Ba. Sherwin, bakit dalawa yung radyo niyan? Sukbit na yan. Bakit dalawa ba radyo mo? Para po sulit. Para dalawa po yung pinakikinggan namin isa sa labas. Ayun, kala ko para stereo kaliwat kanan. Multipurpose hall ng Barangay Carmona. Ang lakas-lakas ang radyo. Madaling araw pala, kanina pang mula pang alas 5 ng madaling araw, nakatodo na yung volume. Tapos, yung isang radyo nandun pa sa kabilang kanto, sa kabilang side. Ayun, so, nasa loob yung isa, sa kalsada yung isa. Talaga nakaabang. Talagang yan ang loyal listener. Araw-araw po. Dahil nasagot mo yung aming tanong, eto Kuya Angelo, meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po sa DCRH. Lalo na kay Jerry Ba, kay 2x2, Jerry Ba, Anthony Tabera. Ayan. Okay. Pero eto na, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Maganda sa ba. Ayun, maghanda. Dahil dyan ako ang ating word of the day, meron kang medium component. Hatid sa atin ang alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong ka Bloom
ang hatid sa atin ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa ating mga anlawan kahit na umuulan. Amoy 1,000 bulaklak gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre ito pang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt mapapasayo. Maraming salamat po ulit. Kuya Hangilon ako at Jerry at Anthony, meron pang humabol dito na nanggaling ka. Saan ka ba galing? Makati Avenue po, sa Burgos banda. Galing ka pang Burgos dahil naka-tune in ka sa Deezer H, sinanap mo yung Deezer H Malakas. Kanina pa ang pag-alis ko, kanina sa Kasilawan. Ngayon sa Carmona kayo, nakatutok po ako kanina pang umagang alas 3. Dahil dyan, meron ka rin 1,000 pieces. Pangalan mo? Michael Montero po, number 1 DCRH, number 1 pa ng DCRH. Mabuhay po kayong lahat. Michael, thank you, Michael. Sir Jerry, Sir Tunying. Salamat, Michael. Thank you. Thank you po. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Sinuwerte ang ating mga loyal listeners dyan sa parte na yan ng Makati. At syempre, yung mga taga-GSIS, kumbatsero, yung mga yung mga workers, mga government workers at mga pensioners, meron din good news para sa kanila, di ba? Meron, kumbatsero, napakalaking... Ano ba yan? Saan nakakita parang galit? Ano ba yan? Mas pinalawak kasi, kumbatsero, at mas pinadali, mas pinalaki pa ang GSIS Balik Ginhawa 2. Aba, maganda yan ha. Ano ang pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensyonado? Pwede silang makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Aba, ayos ano. Paano naman yung mga may arrears na ang loan? Pwede pa rin mag-apply, kumbatsero, basta hindi pa due and demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ng GSIS Touch App. Mas malaking ginhawa hatid ng GSIS para sa inyo. 7:28 ang ating oras. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:34. Tuloy ang mga pangunahing balita. Bahagyang humina at bumagal ang Typhoon Inday habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin 150 kilometers per hour at pagbugsong 185 kph. Kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 o 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan. Nasa signal number 1 naman ang rest of Babuyan Islands, ilang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portion ng Catanduanes. Itinaas sa blue alert status ang Metro Manila habang patuloy na pinalalakas ng tropical storm Inday ang habagat na inasahang magdudulot ng malakas na ulan at posibleng pagbaha simula ngayong araw hanggang Sabado. Ayon sa Office of Civil Defense, nakaantabay na ang mga Emergency Operations Center at mga rescue team at kagamitan habang ang mga lokal na pamahalaan ang magpapasya kung kailangan ng preemptive evacuation sa kanilang lugar. Nagbabala naman ng pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila at mga karatig lugar ng 50 to 100 millimeters na ulan, habang nagpaalala ang MMDA sa posibleng pagbaha
sa mga mababang lugar. Sinuspindi naman ng Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang daungan sa Northern Cebu dahil sa maalong dagat at malalakas na hangin. Sa ibang balita, maaari nang i-monitor ng mga motorista ang kanilang No Contact Apprehension Policy o NCAP violations sa eGov PH Super App. Para ma-check ang traffic violations, kailangan lamang i-search sa eGov app ang NCAP feature at ilagay ang license plate ng sasakyan at i-upload ang ORCR. Makikita rito ang violation history kabilang ang petsa, oras, location at status ng traffic offense. Sinabi ni MMDA Chairman Roman Duartes, hindi na kailangan pang magtungo ng mga motorista sa kanilang tanggapan para magbayad ng multa dahil maaari na rin itong isettle via online. Teka muna, kasama na ba rito kung batsero yung mga camera ng LGU. ng mga LGU? Mukhang kakalift pa lang, kaka-decision lang ng Supreme Court. Baka hindi pa. Baka to follow. To follow yun. Ngayong ito'y pinahintulutan na. Ka-message ko nga si Dodo kahapon eh. Dodo na. Kaya mukhang uulitin, i-re-relaunch. Maganda ring ayusin talaga yung sistema dyan. At sana, kung sila, sync. Nakasync. Nakasync na. Paano kung lahat ng LGUs parang iisa lang ang yung mga violations, yung multa, pati multa. Yung multa. Presyo. Tapos nakalink din sa MMDA. Dapat ganon. Dapat ganon na maging sistema. At ang kagandahan alisin na nila yung stepping on the line ng mga violation. Yung mga simpleng walang kakwenta-kwentang violation, tanggalin na. Di ba? Saka kumbatsero, hindi ba yung kinukwento sa atin nila Dodo na to, nila Dudes sa mga probinsya din maganda. Meron dati niya sa Bataan. Sa Bataan. Yung sa highway doon na napakaluwag. Yes, at saka sa kumbatsero, sa Bacolod. Bacolod. Sa mga mauunlad na lunsod sa mga probinsya natin, meron na rin po, i-relaunch lang to kasi nagkaroon ng issue sa legality. At dapat mailagay dyan ng mga violation kumbatsero, yung mga life-threatening violations. Hindi yung stepping on the baseline. Stepping on the line, parang hanap buhay lang yata pinagkakapirahan lang yung beating the red light, yun talagang delikado yun. Meron pa isa kumbatsero na dapat ay higpitan, yung hindi pagrespeto sa pedestrian lane. Ayun, importante yan. Marami po mga sabi nga ni Senator Tito Soto na tanga na driver, hindi naman abusado. Tanga lang talaga. Tanga lang talaga na hindi yata alam ang ibig sabihin ng pedestrian lane. May tumatawid na, abante pa. Kapag ka po pedestrian lane, ang natutunan natin, hindi po rolling stop. Full stop. Kapag kami nakatuntong na isang pedestrian sa pedestrian lane, ang dapat nating maging gawi bilang driver, full stop. Ayan. Sabi mo, nakago, hayaan mo na. At may tumatawid. May tao. May tao. Ganon ang pagpapahalaga sa buhay. Huwag tayong makagulo. Ayan. Ano to? May bago? Bago yan Bago ba to? Bago ba to? Flash report ba? Flash report ba to? Higi nga. Kompleto na ba? Kompleto na ba yung tinatype mo? Flash Report. Eto, ikaw na magbasa kumbatsero ng Flash Report. Ayusin ko lang yung kwelyo. Ako rin, ayusin ko rin. Samantala, ang DZRH number 1 na naman. Number 1 na naman sa pinakahuling survey ng Kantar Media sa quarter 2 survey ng Kantar Media. Yan naman. Nabanggit na naman namin. Flash Report. Siguro nung nakikinig sa atin, wala bang bago? Naman? Wala bang bago? Kayo naman, huwag naman kayo mayabang. Ay, thank you. Salamat po sa mga taga-subaybay, regular at mga loyal listeners and viewers ng DZRA. Kayo po ang number 1. Yan, kayo talaga. Samantala, tapos ka na ba? Ako nga. Ikaw na. Kala ko, uulit.
Kinumpirma po ng Malacanang na wala na ibibigay na extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Regional Director ng Calabar Zone. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari pa rin makatulong si Marantan sa ibang paraan kahit magretiro na siya. Naka-schedule magretiro ngayon si Marantan dahil birthday niya ngayon. Ay, happy birthday, General Hansel Marantan. Happy birthday. 56 ka na pala. Ba't mo hindi halata? Hindi halata. Una rito humirit si DILG Secretary John Vic Remulla sa NAPOLCOM na palawigin na 1 taon ang serbisyo ni Marantan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang operasyon ng kanyang pinangungunahan. Pwede ba yun? Ang alam natin na na-extend lang lagi ay Chief PNP. PNP Chief. Pero kapag hindi ka PNP Chief, wala pa yatang nangyari. Ano? Baka sinubukan nila sa ilalim ng bagong batas. Pero hindi raw. Malacanang mismo umayaw. Ang Malacanang si mismo. Si Auntie Claire Si mismo. Auntie Claire. Alam mo na si Auntie Claire. May narinig ako, Auntie Claire, ha? May narinig ako pero hindi ko muna sasabihin. May narinig ako. May narinig ako tungkol sa iyo, ha? Ikaw, ha? Ikaw, ha? Auntie Claire, ha? Alin, magaling sumayaw? Hindi, iba. Bukod doon sa magaling sumayaw. Iba, kumbachero. Malamang, saka na. Samantala, bumaba ang presyo ng langis kahapon sa kabila ng panibagong pag-atake ng US sa Iran. Ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay kasunod ng muling pagsipa nito noong Miyerkules matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na ang tigil putukan sa pagitan ng Iraq at US ay tapos na. Sinabayan pa ito ng pagbawi ng Amerika sa pansamantalang sanctions waiver sa Iranian oil. Dahil dito muling lumagpas sa $80 per barrel ang halaga ng bariles ng Brent crude oil sa unang pagkakataon sa nakalipas na 2 linggo. Ngunit bumaba rin naman kahapon. Nakakambang tumaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na linggo. Hindi dahil ibinalik na ng BIR ang koleksyon ng excise tax para sa LPG at kerosene. Ayon kay Regasco President Arnal T, lahat ng LPG deliveries mula noong Miyerkules ay pinatawan na muli ng buwis, ngunit magsisimula pa lang ipatupad ang taas presyo sa Lunes. Prepare for Typhoon Inday. Ito ang maikli at makahulugang pahayag ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, bago umalis sa Senado matapos makipag-usap kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Ang Typhoon Inday na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpapalakas sa habagat ang nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Kilala rin si VP Sara sa tawag na Inday Sara ng mga taong malalapit dito. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. What's the reason for your visit po? Let's just... Hindi na sumagot. Sa ilang ang message niya, prepare for Typhoon Inday. Kagad naman nilinaw ni Bantug na ang pagbisita ni Lopez sa Senado ay para lamang sa administrative and logistic matters ng impeachment trial. Sinabi ng Senate Secretary na tinalakay lamang nila ang mga alituntunin sa holding room, kabilang mga gamit na maaaring dalhin at kung ilang bisita ng defense panel ang maaaring manood sa session hall. Yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na katawa-tawa ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholar sa Batanes na bahagi ng China sa pamamagitan ng Taiwan. Ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos iulat na ilang akademiko sa China ang nagsabing ang Batanes ay bahagi ng Beijing. Ayon sa kalihim, walang anumang batayan ang nasabing pag-aangkin at posible itong bahagi ng mas malawak na plano ng China na palawakin ang impluensya nito sa rehiyon. Dagdag pa niya, nakakaalarma ang ganito mga pahayag dahil maaaring paniwalaan ito ng mga mamamayang Chino na anya ay biktima ng propaganda o brainwashing. May report ba si Edniel? Nakikita ko na dito sa Nakikita ko, ayun, nakaporma na, naka-ready na, Naka-ready na si Edniel. Aba, pumoporma ka na, Edniel, ha? Ayan, pumoporma ka, Edniel, ha? Parang ready sa ulan, Ready, ha? Ayun nga, magre-report nga pala. Eto na, tawagin na natin. RH52, Edniel Parosa. Come in, Edniel!
Jerry at Anthony, patay itong isang babaeng angkas na motorsiklo matapos mahit and run ng isang SUV. Naku po, inam. Yan sa Ortigas Avenue, sakop pa ng lungsod ng Mandaluyong ngayong Naku umaga po. ito ng Biyernes. Naku. Sa tapat lamang ito, Jerry at Anthony, ng Lasal Green Hills, nangyari kaninang pasado alas 4 pa ng umaga. Batay sa paunang impormasyon mula sa mga pulis dito sa ground, ay naaresto din agad ng mga tauhan ng San Juan City Police dahil boundary ito ng Mandaluyong at San Juan. Naaresto ng San Juan City Police yung lalaking driver ng Land Cruiser, puting Land Cruiser, na tinangkang umiska po at pumasok doon sa compound ng Green Hills Shopping Center. Palibhasa, itong shopping center dito sa ilang metro lamang layo mula sa ating kinatatayuan ay may police station. Ay agad nasukol itong Mag-hit and run pa eh. suspect. Tatakas pa siya, ha? Tatakas eh. Tatakas. Tatakas pa. At tinakasan niya itong crime scene. Tatakas pa, mabuti na lang at naharang ng mga nakataong polis dito. Ano yan, Daniel? Magkaangkas? Magkaangkas sa motor? Pagkaangkas, yung babae yung nasawi habang yung driver, yung pinaka-rider ay isinugod sa Pambihira naman ano. Kawawa naman yung ano yan? Commuter, pasahero. Pasahero ba yung babae? mukhang hindi. Kung pagbabatayin natin yung helmet ang kanyang suot, dahil malalaman naman kung motorcycle taxi. Actually, isa yun doon sa mga i-describe ko. Nakikita pa dito sa crime scene, Jerry at Anthony, na parang kung ilarawan ba ng mga motorcycle rider, half-face helmet yung gamit. Hindi yung klase ng Hindi helmet full face. na sarado. Yung buong mukha. Kung pagbibigyan lang tayo ng pagkakapasintabyo sa mga nag-aalmusal ngayon, nakita rin natin na nakadapa yung babaeng biktima dito sa pinaka-pavement ng kalsada. Mga alas 7:23 lang, Garrett Anthony, na umaga tuluyang ay inalis ng pulis itong mga labi o bangkay dito sa kalsada at dinala sa punerarya. Ba't naman ganun katagal? Mawalang galang ano. Pasado alas 4 yung aksidente. Alas 7 di mga 3 oras na nandidiyan. Hindi ba? Ano ba yun? Diniklara na nilang patay yung biktima dyan ng pulis? Gano'n na nga, Gerard Anthony. Actually, yung nakarating sa ating informasyon kanina bago tayo tungo rito ay patay na yung biktima noong mga pasado alas 5 ng umaga. Sino nagdeklara nun? Hindi ba dapat automatic kung may ambulansya man lang sanang dumating? Di ba? Ay pambira. Dapat may SOP diyan, ano? Meron tayo naabutan dito, Jerry at Anthony, na mga ambulansya at eventually nga yung pinakasakyan ng punerarya na nag-effort. Pero yun nga, mga 7:23 na ng umaga. Kaya sa mga oras na ito, yung video na ating ipinalalabas ngayon ay more or less ganyan pa rin yung scenario sapagkat nakakordon pa rin yung dalawang lane nitong kalsada. Westbound direction, kung galing ka sa may Ortigas flyover patungo doon sa Quezon City o New Manila area ay sarado pa rin o nakakordon pa rin sa mga oras na ito. Hindi naman nagdudulot ng super na pagbigat sa dali ng traffic. Palibhasa ay wala rin pasok dito sa San Juan City ngayong umaga. Inalis na yung bangkay, pero yung motorsiklo, yung helmet at ilan pang mga bahagi ng ebidensya ay nandito pa rin sa crime scene. Tapat mismo ng Lasal Green Hills, dako pa ang lungsod ng Mandaluyong. Ulitin ko lamang, yung suspect na nahuli ng San Juan City Police ay kasado rin i-turnover ngayon din mismong umaga sa Mandaluyong City Police dahil sila may jurisdiction dito sa nabanggit na area. Yan ang latest mula rito sa Eastern NCR, makulim din mga panahon pero wala kaninang umaga o madaling araw, wala pang malakas sa pagulan kahit may bagyong Itay. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nga pala, kumbatsero, naalala mo?
Naalala mo ba yung paalala ng PAGCOR na upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ho ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ang kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Yun. Napapansin mo rin ba, kumbatsero, na kahit na parang hindi ka naman, wala ka naman ginagawa, hindi ka naman nag-exercise, parang pagod na pagod ka pa rin. Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan kahit nakailang kape na ang nainom mo, parang kulang pa rin. Ay, oo, tama. Kaya nga pagka ganun, makakatulong dyan ang Ultima. Ayan. Hindi lang po ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax Ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo na may extra support sa iyong active lifestyle, aba, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Maka
Dalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning lakas! Timang Balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2 por 2. Ay! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Tama-tama yan, sabi ni Kuyang Elmer Ngo. Diba? Aba, Ngayong tayo'y nakakaranas ng mga pagulan. Tamang-tama yan. Sabi naman ni Kuya Romel Sitin na nasa ASEA ngayon at nagmamasid-masid sa dalampasigan. Kung lumalaki ba ang alon, Kuya Romel. Dahil ngayon po yung mataas ang presyo ng gasolina, mataas din ang demand sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna po ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers. Isang full tank at charge. Sawa ka na sa sasakyan, umaandar pa. Kaya, Sec Art Tugade, kumusta na po kayo? Pwede na kayo mag-test drive. Ito, 1,578,000. Maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Itong Cherry Tiggo REV. Ano pa hinihintay nyo? I-test drive na yan! Ingat-ingat po ho. Ngayong baka sabihin nyo, wala naman yan. Layo nga sa atin yan. Gusto nga ng mga magsasaka, umulan eh. Ayan. Kailangan ho natin ng tubig pero wag sobra-sobra naman. Tama. Sabi nga ni Sulaika Lopez, mag-ingat, mag-prepare
kay Typhoon Inday. Yeah. Sabi naman ng House Prosecution, prepare din kay Typhoon Lorna. Sino kaya si Typhoon Lorna? Lorna T? Lorna T? O Lorna K? Nako! Matindi yun. Matindi. Siya kaya ang cross-examine? Ano ba tawag doon? Tama ka kumbachero. If he is a hostile witness, hostile witness yun ang kategorya. Siya ang magdidirect doon. Kaya nga eh. Direct na cross. Pinatawag ng prosecution na witness, pero pinatawag para idiin. Ang kanyang kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming Bayan, susunod na. DZRH number 1 na naman. Bayan. Ang oras ay hatid sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada.